Pangwakas na pahayag ni Atty. Kaufman. Pumunta ako sa bilangguan at nakipag-upo ako sa kanya ng 1 oras. Sinubukan kong makipag-usap sa kanya tungkol sa ebidensya ngunit nawalan siya ng interes sa loob lamang nang wala pang 1 minuto. Inalok ko siyang ipakita ang mga piling bahagi ng mas mahabang teksto mula sa confirmation proceedings. Ilang minuto ng Deputy Prosecutor, ilang sandali ni Miss Masister at umaasa na baka mas mahikayat siya ng kaunti. Pati ang ilan sa aking sariling opening statements. Tumanggi siya at umiling ng matatag. Pinilit ko siyang maengganyo. Sinabi ko sa kanya, Sir, tignan ninyo ang ginagawa namin para sa inyo. Ginagawa namin ang lahat para mailabas kayo dito. Ngunit muli, magalang niyang tinanggihan at tinanong ko siya kung bakit. Sinabi ko sa kanya, Sir, hindi ba ninyo naiintindihan? Inaakusahan kayo ng pagpatay. Sinasabi nilang pinatay ninyo ang libo-libong tao noong kayo ay mayor at noong pinamumunuan ninyo ang inyong bansa. At muli niyang inulit ang tanong na lagi niyang tinatanong sa akin sa loob ng 1 taon. Paano sinabi ng prosekusyon na ginagawa ko ito? Sumagot ako. Akala ko hanggang Lunes ay dahil sa mga talumpati ninyo. Pero sinabi ng inyong prosecutor sa mga kagalang-galang na hukom kumakailan, itapon ninyo ang mga iyon. Hindi na kailangan sa confirmation. Sinabi niya na mayroon pa rin siyang sapat na ebidensya para hatulan kayo ng kahit wala ang lahat ng iyon. At inulit ng dating Pangulo ang tanong, pero paano? Hindi ko naman pinatay ang sinuman. At sinasabi nila libo-libo. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya ang komplikadong konsepto tulad ng indirect co-perpetration, ngunit nanlabo ang kanyang mga mata. At sino? Sisihin siya? Tulad ng sinasabi ko, ito lamang ang teknikal na paraan para maikabit ng prosekusyon ang isang tao sa krimen na hindi naman niya ginagawa. Sinabi ko sa kanya na ang mga taong nag-iimbestiga sa kanya ay mga self-confessed murderers at nakikipagtulungan sa prosekusyon. At ang kanilang mga pangalan ay hindi namin pwedeng banggitin sa publiko. Sinabi ko sa kanya na bilang kapalit na kanilang kadudadudang serbisyo at pagpapakita ng tinatawag nilang remorse ayon sa prosecutor, hindi sila haharap sa paglilitis sa ICC marahil saan sa mundo at bibigyan ng bagong identidad. Hindi maintindihan ni Mr. Duterte gaya ko ang pagiging patas nito. Umaasa sa hindi isa kundi sa maraming malulupit na kriminal para hatulan siya. Samantalang dapat ay pinapresyumang inosente siya. Ibinigay ko sa kanya ang mga pangalan ng mga kriminal na nakikipagtulungan bilang saksi dahil bukod sa amin, siya lamang ang may karapatang malaman. Sinabi niya na wala siyang narinig tungkol sa kanila maliban sa 2, na medyo naaalala niya noong panahon niya bilang mayor. Tungkol sa isa, sinabi niyang sinungaling at sa isa naman skalawag. At sa eksaktong diwan ng waiver na isinubitin ng korte, tumingin siya sa akin ng solemn at sinabi, Mr. Kaufman, nagampanan ko ang aking tungkulin at iniwan ko ang aking pamana. Pumunta kayo sa korte at gawin ninyo ang inyong trabaho. Ngunit hindi ko na kayo matutulungan. Hindi ko na maalala ng marami at hindi ko kayang magsalita tungkol sa mga taong hindi ko kilala at sa mga estadistika na wala namang kahulugan sa kanya. At sa wakas ay nagpahayag siya. Bilang lingkod ng bayan, tapat ako sa tungkulin at nais kong ganito rin ang maalala sa akin. At nais kong ganito rin ang maalala sa akin. Tinanggap ko na ang aking kapalaran at naiintindihan kong maaari akong mamatay sa bilangguan. Sa bigat na sandaling iyon, napagtanto ng aking team at ako na wala ng saysay ang pagpapatuloy. Kaya sinubukan naming aliwin siya. Sinabi namin sa kanya na susunod na buwan ay sasapit siya sa 81 at pinaalala namin ang maraming tao na bumibisita sa Duterte Street at Duterte Park. Ang mga pinalitang lugar malapit sa ICC Detention Center. Ayon sa mga deboto na dumalo sa dahig upang maramdaman ang kanyang presensya, kahit hindi nila siya personal nakikita. Pinaalala rin ang mga bundok ng mga cards at pagbati at mga dami ng bulaklak na natanggap niya sa detention center at sa court premises noong kanyang ika-80 na kaarawan. Napakaraming cards, lahat nabasa ng kanyang pamilya, kaya kinakailangan naming magbigay ng 2 sako para maiuwi sa aming opisina. Napakaraming bouquets na kinakailangan pang magpadala ng van upang kunin mula sa bilangguan.
Ang mga bulaklak sa court premises ay inilagay sa paligid ng gusali at kahit maganda at kaakit-akit, iniiwasan ng staff nang malaman ang pinagmulan nito. Kaya ang mga bulaklak ay natapon lamang sa mga koridor ng mamamatay at mabaho. Ipinakita rin namin sa kanya ang mga litrato ng kanyang pamilya. Ipinakita namin ang litrato ng kanyang bunsong anak na si Veronica, Kitty, na sumusulat sa kanya araw-araw kaya napakarami na mga sulat sa kanyang kwarto. Nagsimulang lumiwanag ang kanyang mukha. Ipinakita namin ang malarawan ng civic events ng Pilipinas kasama sina Sebastian Baste at Paulo Pulong. Tumawa siya at ibinahagi ang mga alala niya noong kabataan nila sa Davao. Ipinakita rin namin ang malarawan ni Inday Sara na bumabati na masiglang tao sa Pilipinas at sa huli, nagninining ang kanyang mukha sa pagmamalaki. Kagalang-galang na hukom, napakadali talagang gawing target ng prosekusyon ang isang politiko dahil sa paraan ng pagpapakita niya ng kanyang pulisya. Kung si Rodrigo Duterte ay may pagkukulang, iyon ay ang kanyang hindi angkop na paggamit ng wika ngunit wala siyang pinatay na sinuman. Mula sa napakalaking database ng ebidensya na ginagamit ng prosekusyon, inulit ko, walang anumang direktang ebidensya na nag-uugnay kay Rodrigo Duterte sa 78 na sabing pagkamatay. Kaya umaasa sila sa piling mga matitindi at maiingay na individual sa administrasyon ni Duterte. Tinawag silang co-perpetrators upang artipisyal na isuperimpose ang kanilang fantasy common plan theory na nag-uugnay kay Duterte sa mga biktima. Kagalang-galang na hukom, hinihiling ko na gabayan kayo ng ebidensya na dapat ay may pinakamababang antas ng integridad, pahintulutan ang inyong sariling pakiramdam at katarungan at ang inyong kolektibong karanasan. Ngayon, higit sa lahat, gabayan kayo ng lohikal na ebidensya at katwiran. Hinihiling ko, ipinapakiusap ko, huwag ninyong kumpirmahin ang alinmang akusasyon. Hinihiling ko na hayaan ninyong bumalik si Rodrigo Duterte sa Pilipinas, hindi upang pamahalaan, kundi upang mabuhay ng payapa sa natitinang bahagi ng kanyang buhay sa kanyang simpleng tahanan sa Davao. At sa ganitong pagtatapos, kagalang-galang na ako, pinapasalamatan ko kayo sa inyong pasensya at pinasasalamatan ko rin ang lahat ng partido, mga kalahok at higit sa lahat ang aking team.